Mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Kapapasok lang na balita, inatasan na mismo ng Korte Suprema ang mababang kapulungan at ang Senado na magbigay komento sa loob ng 10 araw kaugnay ng petisyon ni Vice President Sara Duterte na humihiling na ibasura ang nasabing kasong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon pa sa kumpirmadong balita, galing mismo sa Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumeting, layunin ng kautusan na ito na makuha ang posisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa mga isyong inilatag sa petisyon. Kung ating matatandaan kamakailan lamang na naghain ng petisyon ng Vice Presidente na si Sara Duterte noong February 18, 2025 na kumikwestiyon sa legalidad ng impeachment complaint na inaprubahan ng Kongreso noong February 5, 2025. Ayon pa sa nasabing petisyon, iginiit ng Vice Presidente Sara Duterte na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Kamara pagproseso ng impeachment at hiniling niya sa Korte Suprema na harangin na nakatakdang pagliliti sa Senado na inaasahang magsisimula sa Hunyo. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas mismo ng Korte Suprema sa kanilang official FB page sa kasong GR number 278353 Sara Z. Duterte versus House of Representatives Reginald Velasco and Senate of the Philippines. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara, Secretary General Reginald Velasco ng Kamara at ang Senado ng 10 araw para magkomento sa petisyon ni Vice President Sara Z. Duterte na humihiling na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sa kanyang petisyon for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order TRO, sinabi ng Vice Presidente na ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya ay labag sa Article 11 Section 3.5 ng Saligang Batas na nagsasaad na isang beses lang dapat simula ng pagliliti sa impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Dagpa nito, Kamara, Senado, pinagkokomento sa petisyon ni VP Sara ng Korte Suprema. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara si Secretary General Reginald Velasco ng Kamara at ang Senado ng 10 araw para magkomento sa petisyon ni Vice President Sara Z. Duterte na humihiling na ipawalang bisa ng korte ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Good news po, itong pag-usapan natin tungkol sa petisyon na inihain ni VP Sara at ang kanyang mga abogado sa Supreme Court. Yung kine-question niya yung constitutionality ng impeachment process at humihingi sila ng temporary restraining order sa korte para hindi matuloy ang impeachment. Okay, so ito, may kautusan na ang Korte Suprema. Post ito ng ABS-CBN News 1 hour ago. Just in. Supreme Court asked House of Representatives, Senate, and House Secretary General Reginald Velasco to comment within 10 days on the petition for prohibition filed by Vice President Sara Duterte on her impeachment case via Adrian Arialin, ABS-CBN News. Okay, so last week lang ito. Today is February 25, ano? Last week lang ito na i-file. So, napakabilis ang aksyon. Inutusan na ng Korte Suprema ang House Secretary General, kasama na ang House of Representatives, Senate, kasama na ang Senate, para sagutin. 10 days. I think this is the within 10 days. Ito yung standard time period sa Supreme Court. Maalala ninyo yung petition na isinampa ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab. 10 days din ang ibinigay. Natapos yung 10 days noong February 22. Hindi pa nila na-submit yung
comment or sagot. Kaya humingi ng extension ang Solicitor General, 5 days extension. So sa February 28 dapat maisubmit na nila. So doon pa lang sa petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez, nahihirapan na sila sa pagsagot. Tapos ito pa, sinabayan pa ng ang daming petisyon. Okay, PhilHealth. Dinidinig na yung unang petisyon laban sa PhilHealth. Ngayong araw na ito, nagsampa ulit ng petisyon si Dr. Tony Liachon. So yun, kailangang sasagutin na naman nila. Wala na, bugbog sarado na ang administrasyong ito. I think first time in history ito na napakaraming petisyon na naisampa laban dito sa desisyon ng administrasyon. PhilHealth. Iba pang mga petisyon yung yung Executive Order number 62. Petition din yun. Kine-question yung constitutionality. So, grabe. So, hirap na sila. So, ito. House and Senate ang sasagot within 10 days. I don't know kung depende kasi sa yung pagbilang, depende ata kung kailan nila na-receive. Tapos may mga araw ata na hindi counted, baka Sabado, Domingo hindi counted. Kaya iba ang pagbilang. Kaya aabangan natin ito. Today is February 25. By March, siguro more or less, March 10. Dapat na i-submit na. So, marami ang kumo-question, marami ang nag-criticize kay BP Sara, lalo na itong mga young guns sa Kongreso. Kabilang na ang mga Makabayan Black. Ano daw? Inaabuso daw ni BP Sara ang mga legal processes. Dinidili daw niya. Kung talagang wala siyang itinatago, sabi ng Makabayan Black, bakit hindi na lang niya harapin? Hindi na lang niya harapin ang kaso sa trial. Wala pa ngang impeachment court Paano makapag-trial na hindi pa na-convene? Kung ginawa sana nila ng tama, inagahan mo, baka ngayon nag-impeachment trial na. Wala nag-adjourn o natapos ang session ng Senado, hindi natalakay sa plenary. So, kasalanan ng mga kongresista. Kaya sabi ni Senator Escudero nga, huwag nyo kaming apurahin. Pinatagal nyo ng halos 2 buwan ang impeachment sa Kamara, tapos ngayon, sinabi nyo sa amin, apurahin nyo kami. No way! So, napaka-exciting po ang labanan dito ngayon sa impeachment ni BP Sara. At ako, pasalamat ako na nangyari tong impeachment. Bakit? Kasi lalong nag-galvanize ang support ng taong bayan kay BP Sara. Alam nyo, yung mga grupo naming mga retirees, lalo na yung mga enlisted man sa group chat, nakikiramdam lang ako, inobserbahan ko sila. Nako, on their own. Gumagawa sila ng way para parang nag-petition sila para i-manifesto of support kay BP Inday Sara. Katulad ba yung yung PNPA Class of 1991? Grabe yun. Karamihan yun. Mga generals yun, PNPA. Nag-manifest of support kay BP Sara. Ito rin yung mga enlisted personnel na mga dati kong kasamahan. Marami-rami na sila nag-manifesto of support kay BP Sara. Baka hindi pa ipinalabas. Ganun po ang nangyari. Kaya good luck po sa Kongreso, sa Senado, sa pagsagot at aabangan namin yung oral argument sa petition na ito sinampa ni BP Inday. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang panibagong kaso na naisampa sa Korte Suprema laban sa Kongreso. Speaker Martin Romualdez, Senator Chis Escudero, and Executive Secretary Lucas Bersamin. Panibagong kaso ito. Okay, gusto ko lang munang pasalamatan, i-shout out ang aking mga kaibigang researchers, si Chris Torres at Yodora
Salamat sa pagpapadala nyo sa akin ng mga post, articles, and videos. Kaya nakakagawa ko ng mga reaction vlog. Ito, padala nila sa akin. Sabi, General, update report, sabi niya, panibagong kaso na isampa. Ito, SMNI News, posted 1 hour ago. Look, Dr. Tony Liachon filed a petition in the Supreme Court against Executive Secretary Lucas Bersamin and Congress in relation to the zero budget subsidy of PhilHealth in the 2025 national budget.